Ang kwento na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Karanasan ito sa lolo ni Farel na itago na lang natin sa pangalang Isko. Nangyari daw ang kakaibang kwento nitong si Isko noong 1963 sa lugar ng Mindanao. Ng makalabang magsasabong ang kasama nilang si Makoy. Paring Undoy, itutuloy ba natin ang pagkasa sa kalaban? Baka naman tuluyan ding mabawi sa atin itong panalo natin, mahirap na. Uwi ka ang nagngangalang Makoy sa kanyang tatay. Hindi, tutuloy natin yan. Baka sa laban na ito, mananalo pa itong manok mo. Hindi tiba-tiba ka mamaya. Sagot naman ng kanyang tatay. Tay, hayaan mo na lang si Mang Makoy sa kanyang desisyon. Baka mamaya matatalo pa yan eh. Baka tayo naman ang masisisi dyan. Uwi ka naman itong si Isko sa kanyang tatay. Ayos lang anak. Kilala ko yan si Makoy. Mabait na tao yan. Sagot naman kaya't dahil doon, wala nang nagawa itong si Makoy, kundi sundin ang desisyon ng dalawa. Nang malaman nilang tapos na sa pagkakabit ng tadi ang kalaban, agara naman ang pagpasok ng ama niya doon sa loob. Kasama si Mang Makoy. Tila ba nung nalaman ng itay niya na nanalo ang manok, nawala ang pagkalasing nito. Tay, dito lang ako sa labas ha. Sana magawa pa rin mananalo ni Mang Makoy. Uwi ka naman ni Isko sa tatay niya. Bago yun makapasok sa loob, nang makita ng mga tao ang kanyang tatay sa loob, tila ba napapansin niyang wala talagang tiwala dito ang mga tao dahil kilala ito sa sabungan na malas kapag nalalasing. Kampante noon ang kalabang manalo sila dahil bugbog sarado na ang katawan ng manok sa kumpare ng tatay niya. Yun ang akala nila. Habang nanonood lang itong si Isko, labis naman ang pagka-excite niya kung ano ang mangyayari sa laban na yon. Subalit dahil sa pagkaaliw niya sa magaganap, hindi niya napansin na aksidente niyang nadukot ang bulaklak ng tadlad sa kanyang bulsa. Nagulat na lang siya nang may humawak sa kanyang kamay na isang tao habang nagwiwika ng, "Huwag mong ilalabas yung dala-dala mo. Kapag nasa loob ka ng pasugalan, baka maagaw yan ng ibang tao." dahil sa gulat nitong si Isko, bigla niyang naiwakli ang kamay ng taong yon. Paglingon niya kung sino yon, isa yung matandang may mahabang balbas na sobrang puti na. Manong, pasensya no ha. Nagulat lang po eh. Pagpasensya ni Isko sa matanda dahil muntik na niya yung matumba. Nang sabihin niya yon, ngumisi lang naman ang matanda, sabay turo nito sa sabungan. Pagmasdan mo ang laban sa manok na naligyan mo ng tare. Kahit ilaban nyo pa yan ng 5 beses, hindi yan matatao dahil sa pinagkaloob sa iyo ng mutya ng tanglad. Kaya nga itago mo yan ng mabuti dahil kukunin yan ng ibang tao sa iyo kapag malaman nila na hawak mo ang mutya na yan. Nang marinig ito ni Isko, naguguluhan naman siya sa sinabi ng matanda. Mutya ng alin? Pagtataka niyang tanong dito. Ayan yung hawak mo. Yan ang mutya ng tanglad. Mabisang pangutra yan sa kamalasan. Pero mag-ingat ka rin. Dahil may dala-dala yung kamalasan kapag hindi mo ito naalagaan. Wika ng matanda, sabay tapik nito sa kanyang balikat. Saka naglalakad at biglang nawala. Hindi lang naman niya yun pinansin dahil inaabangan niya ang laban sa manok. Paglapag ng tatay niya sa manok sa lupa,
Yun na ang hudyat na maglalaban na ang mga manok sa ruweda. Pagsangkaan ng dalawang manok, nagulat naman itong si Isko dahil kapariha pa rin ang nangyari sa manok sa unang naglaban kanina. Sa una, tinamaan yun sa kalaban, saka naman nabaliktad ang sitwasyon. Patay ang manok sa kalaban. Halos wala noong mapaglagyan ng saya ang mga kumpare dahil sa tuwa dahil sa pangalawang laban, nanalo pa rin sila. Nang makita niyang papalabas ang kanyang ama at ang kumpare nito, saka pa niya naisipang sipatin ang matanda, yung kausap niya kanina, patungkol sa hawak-hawak niyang bulaklak ng tanglad. Iniangat niya noon sa kanyang bulsa ang bagay na kanyang nakuha. Paanong isa tong mutya? Bulaklak lang naman to ng tanlad eh. Pero posible kayang ito ang nagdadala ng swerte sa amin ngayon? Wika ni Isko sa kanyang sarili habang isinilid pabalik ang bulaklak sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang kanyang ama at ng kumpare nito, lumapit naman siya saka nagsalita ng, "Mang Makoy, swerte ata tayo ngayon ah. Biruin mo, pangalawang laban na to pero parang pwede parang itutupada tong manok mo eh." Wika ni Isko rito. Ang sagot naman ng nagngangalang Makoy ay, "Kaya nga ihoy, kaya lang magagabi na. Sa susunod na linggo na natin to ilalabang muli. Kakaiba ka nga ngayong bata ka." Sagot sa kanya ng nagngangalang Makoy. "Paano ba yan pre? Uwi na rin kami dahil mabahabang lakarin pa yung lalakarin namin." Wika naman ng kanyang ama. Pero bago yon, binigyan sila ng balato ng kinabitan niya ng tare at isang bihag na manok ay nasa kanila dahil dalawang manok ang napatumpa nila ng kumpare ng ama niya. Habang naglalakad sila sa daan ng ama niya papauwi, bigla namang natigilan ang ama niya sa paglalakad nang merong animoy sumusunod sa kanila dahil naririnig nila sa paligid ang tunog ng mga talahib, dahon at mga ano-ano pa. Nang maramdaman yun ng ama niya, pinauna siya nito sa paglalakad habang sinabihan siyang na magmamadali na. Nawala lang daw ang mga kakaibang pangyayaring yon nang makarating na sila sa baryo nila kung saan sila nakatira. "Tay, ano ba yung parang sumusunod sa atin kanina sa daan?" tanong ni Isko sa kanyang ama. "Hindi ko alam anak pero batid kong parang tao yun eh." Sagot naman ito sa kanila. Matapos nun, tuluyan na nga silang nakauwi sa pamamahay ng ama niya. Nang pagpasok nilang dalawa ng itay niya sa bahay, kagad naman yung nagbihis ng damit, maliban sa kanya. Habang kumakain sila, panay lang naman ang kwentuhan nila sa kanyang ina at ng kanyang ama sa mga nangyayari ng gabing yon. Natatawa noon ang ina niya sa mga sumbong nilang mag-ama. Pero nung mabanggit nilang natalo ang dalawa nilang manok, biglang kumunot ang noo nito at saka pinagbubungaan sila nito. Itong si Isko noon, patawa-tawa pa itong nakaharap sa mga magulang niya nang biglang naantala ang kanilang hapunan nang may biglang animoy binato ng malakas ang pinto nila ng matigas na bagay. Nang maramdaman yun ng ama niya, bigla naman yung tumayo sa kadali-daling kinuha ang itak nito sa dingding saka sumilip sa pinto ng bahay nila. Nang makita ni Isko ang ginawa ng ama niya, napatanong naman siya dito ng, "Ano yan tay? May tao ba sa labas?" Nang marinig yun ng kanyang ama, sumagot lang naman yun ng, "Wala. Matulog na tayo, gabi na eh." Matapos nilang maghapunan, tumungo na nga itong si Isko sa silid niya
para magpahinga. Malalim na ang gabi noon. Nang bigla siyang magising nang makarinig siya ng huni ng ibon sa labas ng bahay nila. Nang magising na siya, pinakiramdaman lang naman niya ang tunog na yon. Hanggang sa nakarinig naman siya ng yabag sa labas ng bahay nila na para bang tao yung naglalakad. Ilang saglit pa, nakarinig na siya ng animoy tunog ng isang baboy habang humahalak-halak pa ito. Dahil doon, bumangon siya sa pagkakahiga at maiging pinakiramdaman kung saan galing ang tunog na yon. Nang mapansin niyang nasa labas ito ng dingding ng bahay nila, kagad naman siyang sumilip doon. Nang pagsilip niya sa siwang ng dingding, halos naman lumipad ang kaluluwa niya. Nang may nakita siyang matang kulay pulang may halong dilaw na nakasilip din sa kanya. Napasigaw noon itong si Isko ng hating gabi dahil sa kanyang nakikita. Nang marinig ng kanyang ama ang sigaw niya na galing sa silid niya, dali-dali naman yung lumabas ng kwarto habang may bitbit na sundang. Isko, anong nangyari sa'yo? Bakit sigaw ka ng sigaw dyan? Gabi na oh. Wika ng kanyang tatay sa kanya sa pag-akalang ng trip lang siya dito. Si Isko noon halos hindi makapagsalita dahil sa gulat at takot. Nang makita ng kanyang ama ang reaksyon niya, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya at saka nagsalita ng, "Bakit anak? Anong nangyayari sa'yo?" At doon isinalaysay nitong si Isko ang mga kaganapan. Pagsilip ng ama niya sa labas, wala naman yung nakikita. Kaya't napasabi ito ng, "Ikaw talagang bata ka oh. Matulog ka na nga. Gabing-gabi na ang iingay mo." Wika nito habang lumabas ng kwarto niya. Magdamaga noong hindi nakatulog itong si Isko dahil sa kanyang mga nakikita. Kinabukasan, balik muli sa nakagawian itong si Isko, sasama sa kanyang mga magulang sa bukirin. Sa bawat araw nitong si Isko, ganun palagi ang takbo ng buhay niya. Hanggang sa isang araw, merong dumayong mga sabungero sa kanilang baryo na taga-kabilang barangay. At ang napiling paglabanan sa mga manok nito ay ang sa gilid ng palayan, malapit sa bahay nila Isko. Siyempre, malapit yun sa kanilang bahay, kaya't maging sila ng itay niya, maaring makadalo doon. 3 sa kanilang manok ay dinala nilang mag-ama sa nagaganap na patubada doon. Nang makalapit na silang dalawa doon, agara namang nakilala ang kanyang ama doon dahil palagi yung dumadaan sa bayan kapag ibinaba na nila ang mga produkto nilang palay. "Uy, paring Undoy, ilan ba yung manok mo dyan?" Wika ng isang kalbong lalaki na taga-bayan din at kakilala yun ng ama niya. 3 paring Erning. Sa inyo ba? Mukhang maraming tao ngayon ah." Sagot naman ng tatay niya rito. "Kunti lang pero payo ko sa'yo, piliin mong labanan ng taga rito lang din. Magagandang manok yung dala ng ibang dayo dito, kaya di malabong mahirapan kayo." Nang marinig yun ng ama niya, napasabi lang naman yun ng, "Ganun ba pre? Di bale, marami namang taga dito lang pwede naming labanan eh. Pero para sa akin, hindi ako namimili ng malabanan. Mapagganador man yan o Bisaya." Wika ng kanyang tatay. Matapos nun, nag-aantay na lang silang dalawa ng itay niya na makakuha ng magandang labanan. Maya-maya pa, nasipat na nga nilang dalawa ang sinabi ng kumpare niya, ang mga manok na hawak ng mga dayo.
Mayroon yung mga abubot sa pakpak at mga paa nito na ibig sabihin nanggaling yun sa dugo ng mga tiksas na manok. Nang makita yun ng kanyang ama, imbis umatras ito sa mga dayo, pinili pa nitong sinalubong ang mga yon. Saka tinawag siya nito para lapitan. Isko, halika nga dito. Kunin mo yung isa nating tandang. Yung si puti ha. Wika ng kanyang tatay. At doon nasubukang muli ang taglay ng dala-dala niyang mutya na hindi niya nalalaman. Nang makuha ni Isko ang inutos nito, kaagad namang ipinatad ng kanyang ama ang mga manok sa dayo. Dahil sa mga tandang na dala ni Isko, kaya't hindi yun inatrasan ng mga dayo. Nang masiayos na ni Isko ang mga tari ng manok, kaagad namang pumisto silang dalawa sa magiging ruweda. Subalit bago pa man magsimula ang laban, merong tumawag sa kanyang ama na isang lalaki. Pagtingin nilang dalawa dito, si Makoy na kumpare ng ama niya. Ngumisi lang naman dito ang ama niya. Marami noong nagsasabi sa kanila na huwag lumaban sa ibang dayo dahil hindi basta-basta ang mga manok nitong dala. Pero ang ama niya, nagmamatigas ito at piniling kumasa pa rin. Paglapag sa dalawang manok sa lupa, napuno ng sigawan ang mga paligid noon habang maraming nagtatawanan. Matik, yun yung mga nanlalait sa kanila. Pero nagulat sila nang magsangkaan na ang dalawang manok. Walang 5 segundo, patay kaagad ang kalabang manok na Texas. Dahil sa mga nangyari, natahimik noon ang mga taong mapangutya dahil hindi nakaganti ang kalaban. Aba, Undoy, mukhang natsatsambahan ng anak mo ang pagkakabit ng tarya. Wika pa ng isang lalaki sa likuran nila. Ang ama naman niya noon, nanatiling tahimik lang ito habang kinukubra ang panalo. Pangisingisi pa yon. Nang makuha din ni Isko ang bihag, nagwika naman siya dito ng, Tay, ang gandang manok tong nabihag natin ah. Tingnan mo oh. Wika ni Isko ito. Nang marinig yun ng kanyang ama, nagwika naman din yun ng, O anak, yan ang sinasabi ng kumpare ko. Pero tingnan mo, walang kalaban-laban sa atin. Ilang sandali pa, merong lumapit sa kanila na isang dayo pa para kasahan ang isa nilang tandang. Ang sabi naman ng ama niya ay, Nak, umuwi ka na muna sa bahay natin. Iatid mo muna sa inay mo itong bihag natin para mamaya pag-uwi natin luto na yan. Wika ng kanyang tatay at sabi niya ay, Tay, sinong magkakabit ng tari? May makipaglaban pa naman sa atin ngayon. Sagot ni Isko sa kanyang ama. Subalit sinabi nitong sila na lang daw ng kumpare niyang si Makoy ang bahala doon. At wala na ngang nagagawa itong si Isko, kundi sundin ang sinabi ng itay niya. Pagkarating niya sa bahay nila, naabutan naman niya ang kanyang ina na nagsasaing ng kanin. Tuwang-tuwa noon ang ina niya dahil sa kanyang inaabot dito. Kaagad naman siyang nagpaalam dito na bumalik na sa gilid ng palayan para puntahan ang ama niya doon. Pero bago yon, sinabihan siya ng kanyang ina na huwag silang uuwi ng gabi dahil usap-usapan sa kanilang lugar na may gumagalang grupo ng mga rebelde. Matapos noon, bumalik na nga itong si Isko kung saan ang sabungan. Subalit pagkarating niya sa sabungan, nabalitaan niya sa kanyang ama na talo ang pangalawa nilang manok na kanilang inilaban. Hindi naman nakapalag si Isko dito dahil ama niya yun eh. Siya sana ang magtatari nun.
hanggang sa naganap ang pangatlo nilang laban. Doon na nagduda ang itay niya sa kanya. Nang siya ang magkakabit sa tari, walang kahirap-hirap na natalo nila ang kalaban. Nang maghudyat na ang sentensyador para bitawan na ang mga manok, kaagad namang binitawan ni Isko ang kanya. At doon namangha ang kanyang ama sa kanya. Dahil kapag siya ang magbibitaw, walang kahirap-hirap na talunin niya ang kalaban. So mga kaermitanyo, dito na muna ang kwento natin at isusunod na muna natin ang part 80 sa Bertud ng Bubuyog. Kung nagustuhan nyo ang ating video, sana naman i-like nyo ang ating video para malaking tulong na ito para sa akin. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.